Hello mga ka-BFF ko, mga friend, brother and sister, ang inyong kaibigan ay muli bumabalik si Pastor Winona Abantino na nagsasabing a blessed day to all of you. Ang aking babahagi is about plan. Ikaw at ako ay maraming plano sa buhay. Aminin man natin sa hindi, tayo pa lang ay mga high school at college ay nagpaplano na tayo kung ano yung ating pangarap sa buhay, kung ano yung ating karera sa ating mga buhay. Ikaw at ako ay mayroong gustong marating o karera sa ating buhay. I remember nung ako ay kabataan, actually bata pa naman ako. Nung ako ay college, ang pangarap ko ay maging teacher. Actually, gusto kong tinatawag ako ng ma'am. Dahil ang mga teacher, saludo ko sa mga teacher talaga. Dahil kagalang-galang talaga ang lahat ng teacher. At talaga naman ang mga teacher ay ang sarap tawagin ng ma'am. Actually, kahit di ka naman teacher, kung ikaw ay mayroong malaking company, kung ikaw ay mayroong nasasakupang mga tauhan na madami, at ikaw yung boss, ang tawag sa'yo ay ma'am. So, hindi lang pala sa pagiging teacher, kailangan tawagin ng ma'am. Hanggang sa hindi ko nga natupad yung pangarap kong pagiging teacher, nag-aral ako ng secretary bilang patotoo. Noong araw kasi, pag secretary ka, gustong-gusto talaga ng secretary, yun umuupo sa upuan. Sabi nga nila, umuupo sa bangko ng boss. So actually, yung pagiging secretary ay meron kang sariling table, meron kang papel at ballpen, at pili mo talaga ikaw ay boss, kahit secretary ka lang. So, sa madaling salita, ang aking testimony, yung plano na yun ay hindi natupad. Bakit? Hindi ako naging guro. At hindi ako naging teacher at hindi ako naging ma'am. Pero ang pinaka-the best, yung plano ng Diyos pala ang pinakamaganda na naganap sa buhay ko. Yung bigyan niya ako ng karapatan na maging boss na isang business, na isang maging boss at maging tawaging ma'am. So, ang ma'am ay paggalang sa pinaka-head, yung namumuno sa isang company. So, bagamat nung time na yon, akala ko ay hindi ako magiging ganon. Pero talagang God is good all the time. Sinabi niya talaga sa Jeremiah 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Pero kung ikaw ngayon ay bigo sa pangarap mo, halimbawa pangarap mo maging doktor, hindi ka naman naging doktor, o pangarap mo maging nurse, hindi ka naging nurse, o pangarap mo maging pilot, pero hindi ka naging pilot, o pangarap mo maging teacher, hindi ka naging teacher, o pangarap mo na mag-business, pero hindi ka naging boss, pero tingnan mo ang buhay mo ngayon. Nasaan ka ba ngayon? Ano ba ngayon ang naganap sa buhay mo? The best ba? Ikaw ang nakakasagot niyan at ikaw ang nakakaalam. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo, kung babasahin niyo sa Old Testament, ang Jeremiah 29 verse 11, God knows best sa iyong buhay. Sabi nga niya sa Jeremiah 29 verse 11, declares the Lord, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Hindi ka niya hayaang maghirap at hindi ka hayaang mabigo sa iyong mga pangarap. Kapag ang pangarap natin ay sinamahan ito natin ng prayer, sinamahan natin ng sangguni sa Diyos, sinasabi ko sa iyo, kapatid, mga ka-BFF, mararating mo ang pangarap mo, nasasamahan ka ng Diyos. Ang Diyos ay lagi sumasama sa atin. Kadalasan nga lang, tayo ang umiiwan. Kadalasan nga lang, tayo ang nangunguna at pinangungunahan natin ng Diyos sa gusto niyang plano sa iyo. Alam mo, ang pinakamagandang plano, yung bang maibigay mo sa tao at mai-share mo kung gaano kabuti ang Diyos
sa buhay mo at buhay ko. Yung mga plano na tayo bigo, huwag mong tingnan yan. Gawin mong tuntungan yan. Eka nga ang mga kabiguan, gawin mong tuntungan yan. O hindi ba may mga tao na kapag nabigo, nasaktan, o hinamak ng mga kamag-anak, hinamak ng mga kaibigan, wala namang natapos yan, walang mararating yan. Actually, naranasan namin yan. Kami daw ay walang mararating dahil wala naman daw kaming natapos. Undergraduate lang kami. Actually, naka 2 years course lang ako sa college. Dahil sobrang hindi naman tayo kayamanan, ay nag-working student tayo. Hanggang sa na-enjoy ko yung pagtatrabaho, na-stop ako ng pag-aaral. Pero actually, pinaganda ng Diyos ang buhay ko. Kasi minsan akala natin pangit ang buhay natin. Pero pag sinamahan ka ng Diyos sa iyong karera na dinadaanan, lilinisin ng Diyos ang lahat ng tinik sa buhay mo. Lilinisin lahat ng Diyos yung mga nagka-curse, yung mga naghuhusga sa'yo, na wala kang mararating kasi hindi ka tapos, wala kang degree holder. Actually, mas marami pa nga yung mama na hindi degree holder eh. Bakit? Nanampalataya siya sa Diyos, kumapit siya sa Diyos. Katulad na lang nangyari kay David, kay Haring David, na natalo niya si Goliath. Siya ay pastor lang. Siya ay nag-aano ng mga tupa. Nag-aalaga ng mga tupa. Eka nga, siya yung pinili ng Diyos. Ano nangyari niya? Dati, pinamamahalaan niya yung mga tupa, mga hayop lang. Ano nangyari kay King David? Siya yung namahala sa mga tao. Siya yung kinilalang hari. Ganon ang Diyos, itataas ka niya. Kung tayo nilalait ngayon, ikaw ay lugmong-lugmo, awang-awa sa sarili mo. Kapatid, huwag kang maawa sa sarili mo. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat tayo nagpaplano, minsan ang plano natin palpak. Halimbawa, nag-business ka, 10 business na itinayo mo, at lagi bumabagsak ang business mo. Nako, kapatid, magdasal ka na, hindi kalooban ng Diyos yun. Kasi meron mga bagay na pinipilit nating atin, pero hindi atin, hindi para sa atin. Kaya nga, kung isasangguni natin yung para sa atin, Lord, para sa akin ba itong business na to? Lord, para sa akin ba ang buhay na to? At tutugunin ka naman ng Diyos, hindi ka niya bibiguin. Kaya niyan dinggin. Eka nga, ang tenga ng Diyos ay laging kinig sa mga anak na handang nananalangin sa Kanya. Mga anak na walang ginawa kundi lumuhod, hanggang sa magkasugat ng Kanya'y tuhod, kaluluhod. Gustong-gusto ng Diyos yan. Yung nakaluhod ka, umiiyak ka, na lahat ng gusto mo sa buhay, sinasangguni mo sa Kanya, hindi mo siya iniisupwera. Kasi minsan, sa totoo lang, bilang magulang, kapag ang anak mo, hindi ka pinapansin ng anak mo, hindi ba napakasakit? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay hinulma sa Kanyang mga kamay. Ikaw ay inalagaan ng Diyos hanggang sa iyong pagtanda. Inalagaan hanggang sa ikaw magkaanak, magkaapo. Sinamahan ka niya hanggang sa ikaw maging senior citizen. Sinamahan ka niya hanggang sa iyong pagtanda. Ganon kanya kamahal, sapagkat may plano ang Diyos sa iyo. Ang buhay mo hindi mo sasayangin sa mundo nang hindi naghahasik ng pagmamahal para sa ibang tao. Eka nga, ihasik natin kung gaano kabuti ang Diyos. Sabihin mo, kapag ang tao ay may problema, kapag ang tao lugmok na sa kanyang mga plano sa buhay, dapang-dapa na siya, sabihin mo sa kanya, basahin mo kapatid sa Jeremiah 29 verse 11. Alam ng Diyos ang buhay mo. Alam ng Diyos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw sa mga plano ng Diyos. At itanong lang natin sa Diyos kung anong plano ang naisin ng Diyos sa buhay mo. Huwag tayong magmarunong sapagkat tayo mangmang sa harapan ng Diyos. Tanging ang Diyos ang magbibigay ng knowledge and wisdom. Kung paano si Haring Solomon humingi ng knowledge and wisdom. Kaya ikaw kapatid, ka-BFF ko, humingi ka na ng talino na nagmumula sa Diyos sapagkat handa niyang ibigay sa iyo. Ganun kanya kamahal. Ang plano ng Diyos, the best sa iyo at sa akin. Kaya ipagpasalamat natin ito kapatid.